Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang inyong pong lingkod. So today is November 27, 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may pick up coffee sa may Robinson's Cybergate Plaza portion sa may ground floor lobby. O nga, Cybergate Plaza. Doon yan, nasa may Pioneer. Sa may Pioneer Street, Mandaluyong. At dadalhin po natin yan sa may Kaimito. Oh, hindi ko mabasa gaano. Kaimito Street, Sembo. Oh, Sembo, Taguig. Naku pa. Katrapikan talaga ang pinagbabato. Okay lang. Ayun talaga. Ayun talaga buhay natin. Kasama talaga sa hanap buhay natin yan. Okay, so yan. Maraming salamat po sa panonood. Magbabalik pa po tayo mamayang konti. Pag nakuha na po natin sa disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali mo po na may marinig kayo. Mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig muna tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick up area. Yan ang mga itinuro mo sa akin eh. Hindi nakaka-relate din ba? Right. Ang Customs Commissioner, Ariel Nepomuceno eh, kailangan pagkalit ng misis mo, pagkalit ng misis mo, sasabayan. Sasabayan. Sasabayan naman talaga. Yung iba naman ang ginagawa, inuunahan, nagagalit-galitan. Hindi ubre. Meron ganun eh. Meron ganun. Magsasalubong kung batsero. Talaga. Magsasalubong. Kaya dapat merong laging magbibigay. Kaya magbibigay naman laging lalaki. Dapat ganun. Dapat sa babae, ganun din ang ginagawa. Binabati pa rin natin si Kuya Kenneth, Kenneth T. Na napakabait kay Dr. Jessica T. Talaga naman. Napakabait na asawa. At kay Kuya Kirk Young, napakabait kay lalo na yan. Gina Young. Lalo na yan. Ipinagtitimpla pa niya lagi ng ng mainit na tsaa. Mainit na tsaa. Umaga, tanghali, gabi. At eto pa, at kay Kuya, kay Kuya Edward Hoson, ay napakabait kay Ate Ivy Hoson. Ate Ivy. Talagang pagka may picture taking. Picture. Napakakanya, idol natin yan si Undersecretary sa DICT na siyang itinuturo ngayon. Teka muna, ngayon lang ako nakarinig ng babaeng under. Medyo iba yata ito. In 100 meters, turn right onto Pine Street. Okay, meron na kayong talagang Undersecretary Christine Disagon? Christine Faye Disagon? Opo, naku, maraming salamat din. Sa mga taong bayan yan, kung ano yung katotohanan, huwag natin paniwalaan yung mga fake news. Meron po tayong undersecretary ng galing sa private sector, parang po dito, nakatulong po yan sa isang private sector. Abogado po yan. Okay. Sa may master's in military yan. At Magaling bumaril to siguro. bumaril yan. At siya po ang nakiusapan. Natulungan ako dito sa departamento ng Marso. Bago po yan nag-private sector, nagsilbi po rin siya sa Philippine Competition Commission. Kaya yung konektadong Pinoy na pinagda namin, isa po yan sa mga naging president. Nasa Philippine Competition Commission pa siya. So,
background pala nito ay hindi basta-basta. Opo. Ay, hindi po. At saka, kung pwede kong idagdag po, height din po sa asawa niya. Ang asawa po niya ay si Admiral Ice Disagon. Hindi po siya masyadong napaparinig, ha? Pero kasi kung meron po tayong West Philippine Sea, si Admiral Disagon po ang nagproprotekta ng ating northern borders. Siya po, yung nakabantay doon sa norte. Ay, ano po yan, mariretiro lang po yan 2 weeks ago. At siya rin po ang in charge ng modernization ng Navy. So, mag-asawa na yan, ako, ang paglilingkod ng mag-asawa na yan sa bayan ay hindi mo matatawaran. Ano yan, dinedicate na nila yung buhay nila sa pagsisilbi sa bayan. Tapos ngayon, siya po ay inaakusahan na insertion queen sa DICT. Siya po ang tinuturo na kapag kaya daw po nagkaroon ng insertion, dahil sa kanya pagka daw wala kayo. Ay, nako. So, ito po, ipapaliwanag natin mabuti, kabaliktaran po yan. At ako'y nagsasabi na tahasang paninira yan. Kasi yan po si Yusek. Madami pong pagbabago na na-implement kami. Ngayon yung usapin ng insertion. Nung 2025 budget po, tapos na yan nang dumating kami. Tinatnan na lang po namin yan. Hindi naman niya pwedeng magkaroon ng insertion retroactively. So wala po siyang kinalaman, wala po rin kaming kinalaman. Nung nakuha namin yung budget, alam na natin may NEP, yung National Expenditure Program. So, sinuri po namin yan. Nung nakita namin, merong amendment or insertion na sumatotal mga 3.3 billion. Malaki rin pala. Malaki rin, pero wala pong kinalaman kami dyan dahil Pinasnan nyo na nga, sabi nyo. Ulawin yan eh. So, hindi na namin tinanong kung Yung 3.3, flood control yan, Secretary. in fairness, nung tinignan namin po yung 3.3, maayos naman yung pag-describe ng programa. Pero ito po yung ito naman yung ginawa namin, desisyon. Yung mababa nga yung utilization ng DICT. Hanggang ngayon nga, nasa 60% pa kami. Uy, matatapos na taon ha. Tatapos na taon. Pero hahabulin po namin yan. Yung mga malalaking project po may award na in the next coming week. Kaya naman po ngayon lang ma-award kasi masusi kami doon sa compliance. Yes. Wala po doon sa dagdag na amendment or insertion na kami ginamit. Dito. Wala po. Actually, ako po ay may confidential fund. Makikita po nila, wala rin po kami ginamit yan. For tires, drop na natin sila. So hindi tayo nakapag-play, alam na natin ang mga kadahilanan kung bakit pero i-upload pa rin natin yan dahil nakinig tayo ng mga balita kanina naman, so nakarami na rin yan. Yan, so maraming salamat po sa panonood. This is John Paren, the Filipino Channel, ang inyong pong lingkod. Paalam po. Transaction, online banking, di ba? OTP pa rin ang gamit ng marami sa atin. Pero meron na lang meron na rin yung facial authentication. Pero maganda mata, retinal, iris, maganda na yung retinal. Yung meron isa, yung Google Authenticator, yung mga number na lumalabas na gano'n. Safe ba yun? Maganda po yun. Yung mga tinatawag natin na two-factor authentication. Yes. Ang maganda pong ginagamit yun. Pero depende po kasi sa purpose. Kapag halimbawa, nagbayad ka sa isang lugar, tapos gusto nilang i-verify na ikaw yun, usually OTP pinadadala kasi ngayon, yung next year, sana, tinutulak ko yung mga telco, next year, dapat na yun, wala ka ng OTP. Cellphone na nila ang mag-authenticate. Yan, paalam po. Hindi na dapat